Maganda yung ugali ni Isko Moreno, mga kababayan. Yung malamang kaya kinausap si Isko, baka si Isko ang successor. Baka niligawan na si Isko, mga kababayan ng ating Pangulo. Ikaw na niya ang aking magiging successor kasi si Sara, siya sana yung aking babasbasan. Ayun, naging papaitan. O di ba? Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Si Sara Duterte, malamang tinitest lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ito po, mga kababayan, si Dante Maravillas. Napakaganda nitong mensahe ni Manila Mayor Isko Moreno. Ito yung dapat na tinutularan ng mga politiko. Sabi po ni Yorme, kung meron mang pait sa buhay, akuha niya yung maraming pait. Kausap niya daw, mga kababayan, yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sumakay sa kotse. Ayan si Isko. Kausap niya daw yung ating Pangulo. Kung meron man ang iyang pait sa buhay, ako ang maraming pait. Tinalo mo ako eh. 31 million eh. Naka 2 million lang ako eh. Bugbog na bugbog ako. Hindi dapat si Sara Duterte naka-tandem. Kayo ni team ng ating Pangulo na lumabas, mas marami pa yung boto ni Sara Duterte kasi yung 31 million na mga Marcos supporters bumoto sa kanya. Habang yung more or less 1 million na mga DDS, mga kababayan, di man bumoto sa ating Pangulo. O diba? Ang ibinoto, mga kababayan, si Sara lang at yung iba, binoto, imbes na yung ating Pangulo, si Leni Robredo. Kaya sabi ni, tama ito, sabi ni Yorme Isko Moreno, kung mayroon man anyang taong maraming pait, ako yun, bugbog na bugbog ako, 2 million lang nakuha. You see? Yan sabi ni Isko. In fact, alam mo, nung magkatabi kami ni President Marcos, katabi kami sa kotse, sinakay ako. I told him, ito, sabi ko, alam mo, Mr. President, kung meron mang pait sa buhay, ako ang maraming pait, tinalo mo ako eh. 31 million eh. Naka 2 million lang ako. Bugbog na bugbog ako eh. Nagtawanan. Nagtawanan na lang, mga kababayan. Bugbog na 2 million lang nakuha ni Isko. Ayun o. Di sabi ko sa kanya, but rest assured, Mr. President, I wish you to be successful. I really wish. Now, it's not about you eh. It's about the office. Maganda yung ugali ni Isko Moreno, mga kababayan. Yung malamang kaya kinausap si Isko, baka si Isko ang successor. Baka niligawan na si Isko, mga kababayan ng ating Pangulo. Ikaw na niya ang aking magiging successor kasi si Sara, siya sana yung aking babasbasan. Ayun, naging papaitan. O di ba? Ito yung sinasabi natin, mga kababayan. Si Sara Duterte, malamang tinitest lang ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya binigyan ng confidential funds. Kung pwedeng pagkatiwalaan, ayun, linunok. At binigyan siya ng magandang posisyon sa DepEd. Pinakamalaki sa bureaucracy, mga kababayan, pinakamalaking agency, pinakang number 1 yung budget eh, pinakang mataas. Ayun, hindi man nakapagawa, mga kababayan, ng mga school buildings. 192 lang yung naipagawa.
At imbis tumalino, yung mga mag-aaral, lalong nabobo, tinanggal yung mga ano po, yung mga visual aids. Ang natutunan kay Sarah, yung additional sa vocabulary po, yung ano, salitang tambaluslos at PUTA. Yun ang natutunan ng mga mag-aaral, mga kababayan, ng mga kabataan kay Sara Duterte. Masamang ugali. Masamang salita, masamang ugali. Pero tingnan ninyo, sabi nga natin mga kababayan, lahat ng mga nakalaban ng ating Pangulo, naging supporter na ng ating Pangulo, si Isko Moreno. Sinusupport na niya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Si Ping Lacson, tumakbong presidente. Si Manny Pacquiao. Di ba? At siyempre si Leni Robredo, pinuntan pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa Naga City para i-implement yung mga mahalagang proyekto na papakinabangan ng mga mamamayang Filipino, ng mga taga-gayon din sa Manila, mga kababayan. Ang ganda nitong statement ni Isko Moreno. Gusto ko niya, I wish you to be successful. I really wish. Now, it's not about you It's about the office. Yan yung ating Pangulo, magbarkada na ayan si Isko Moreno, magbarkada na ng ating Pangulong Bongbong. Yung dating PCO Secretary, si Cesar Chavez, Chief of Staff ni Isko Moreno. Sabi ni Isko, pagbagsak ka, palpa ka, yari kami niya. Yan sabi niya dito. Isko Moreno kay PBBM, pagpalpa ka, yari kami. Nagbigay ng direktang mensahe si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na niya'y nakasalalay sa tagumpay ng lider ang kapakanan ng buong bansa. Correct. Sa kanyang payag, iginit ni Moreno na hindi makabubuti sa Pilipinas kung mabibigo ang kasalukuyang administrasyon. Pagbagsak ka, palpa ka, yari kami, ani Moreno. Malayo sa kaisipan mga kababayan ni Sara Duterte at sa kanang mga DDS na yung mga DDS ayaw magtagumpay yung ating Pangulo. Pinupull down, utak talangka. Mga kababayan, malinaw na utak talangka. Sabi nga natin, iisang bangka tayo. Pero tingnan ninyo si Isko Moreno, malinaw yung kanyang pag-iisip. Maganda ang kanyang pag-iisip. Hindi po pwede na hindi magtagumpay yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung ating piniling leader. Di ba po, mga kababayan? And worse, ang nagpo-pull down pa sa ating Pangulo, yung dati niyang katandem, hindi man hindi man siya inaaway, hindi man siya sinibak. Di ba? Siya yung kusang umalis. Kasi nga po, hindi man nga kaya yung trabaho. Bagsak yung DepEd kasi wala siya sa focus. At saka, yung focus niya kasi, yung tanggalin yung ating Pangulo para siya yung umupo. Inappoint niya, mga kababayan, yung kanyang sarili as designated survivor. Di ba? Imbis na tumulong na magtrabaho sa ating Pangulong Bongbong Marcos, lalo na ngayon, panahon ng krisis mga kababayan. Ang ginagawa ni Sara, sige ang batikos. Wala man siyang contribution, sige pa batikos. Buti pa si Isko Moreno, maganda yung kanyang kaisipan mga kababayan. Yan ang sabi niya. Bagamat dati silang magkatunggali sa politika, sinabi ng alkalde na hindi tamang hilingin na mabigo ang isang Pangulo dahil damay ang buong bansa. Dagdag pa niya, nasa iisang bangka ang mga Pilipino kaya malaga ang magtagumpay na pamumuno, matagumpay na pamumuno upang masiguro ang kaunlaran at katatagan ng ekonomiya. Ang payag ni Moreno ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko sa gitna ng patuloy na usapin sa pamamahala at direksyon ng ating bansa. Yung mga DDS ang wish po sa ating Pangulo, matigbak na.
para makaupo si Sara Duterte. Very selfish, mga kababayan. Ito, pakinggan natin yung pahayag po ni Mayor Isko Moreno. Yan o. Si President Marcos, kalabang ko. Nakakompetensya ko yun. Tama ba? Naalala nyo pa? Hollands ako. Dapat, meron akong ampalaya sa buhay. Tama ba? If there will be some bitterness, no? Itinalo ko nun dapat bitter ako. But I did not. Why? I set aside personal emotion. You focus on the job. On the Diba? responsibility. Walang politika. Same thing that I gave to other officials. Whether they're congressmen, whether they're councilor, whether they're barangay chairman or kagawad, whoever they are, wala. Kailangan mo isang tabi so that we can move on. And because of that attitude, here we are together, benefiting as local government, as people of Manila. That's why I, your mayor, will continue to do so. Huwag niyo nang masyadong iisipin yung damdaming masasakit na salitang na ibigay sa akin ng araw. Total, ako lang yon. Ang importante, kayo, tao, mamamayan ng lungsod ng Maynila. Di ba? Napakaganda ng mensahe, mga kababayan, ni Yorme Isko Moreno. Yan ang tunay na leader. Yes, sabi dito ng mga nag-react, mag-iyakan na naman ang mga didilis pag narinig nila ito. Sabi ng mga DDS, mga kababayan, balimbingan niya si Isko. Noong 2025 midterm election, ang kasama si Sara sa stage. Ganon sa politika eh. Di ba? Kailangan man awayin mo yung Pangulo. Unang-una yung ating Pangulo, napakabait, hindi man nangaaway. At hindi siya namumulitika, mga kababayan. Leader siya ng buong Pilipinas, ng lahat ng kulay. Kaya nga, wala siyang pinipili na lugar, kahit yung mga lugar na lugar ng kanyang mga kalaban sa politika, tulad ng Naga. At yung Davao nga eh. Di ba? Laging pinupuntahan ng ating Pangulo. Yung Maynila, si Isko Moreno. Kaya mga nakalaban sa politika, sa pagkapangulo ni PBBM, lahat na niya kaibigan. Yung ka-unitin yung nang away. O diba? Ano, mga didilis lang naman kasi ang ganitong pananaw. Dahil mga bobo sila. Sabi ni Tilma Baklig, ganyan sana ang takbo ng utak ng lahat ng matalo. And even Manny Pacquiao, saludo ako sa kanya. I salute you, Mayor Isko. Baka manalo itong presidente kapag tumakbo siya. Sabi ni Silly Sisgondo, galing mo Isko ah. Sabi ni Antonio Flores, yan ang tunay na tao, may malasakit sa kapwa. Mabuhay ka, Yorme. God bless you and your whole family. I salute you. Sabi ni Wing Siagan, binoto ko si Lenny, pero ngayon BBM ako, nakita ko ang trabaho niya. Sabi ni Tam S. Tomas, Yorme, saludo ako sa iyo, marunong kang tumanggap ng pagkatalo, sports ka lang. Sports lang ba? Sabi ni Emmanuel Abling Mamposte, ganyan ang tunay na tao at tunay na Pilipino. Ang iniisip ay para sa kapakanan ng nakakarami, hindi yung sariling ambisyon. Okay ka, Yorme. Sabi ni Rolando Gutierrez, diyan mo mapapatunayan na may pusong mapagmalasakit si Yorme. Tama po. Dapat para sa larong basketball lang, pag tapos na, di magtrabaho ka na ng maayos. Sabi ni Nilia Cotson Munoz, magandang pananaw sa buhay. If you cannot beat him, join him. Sabi ni Glenda Turda, that's the spirit of a good leader, sir. Mayor Isko Moreno, mabuhay po kayo. Sabi ni Delicio Tugade, ang galing mo talaga, Mayor. You're me idol. Ganyan dapat. Iyak na mga didilis niyan. Yan po yung tamang pananaw ng isang leader, mga kababayan. Hindi yung hindi na matapos-tapos yung politika, nasa sakripisyo yung serbisyo sa ating mga mamamayan. Tama?